subaybay. Tama po ako, sir, no? Taton. Taton, yes, Opo, correct po. salamat po. Attorney, ito po iba pa sa mga i-file na case sa ombudsman laban kina Recto. Ito ibago? This is a new case. I remember and I read somewhere that sometime in December there was a filing, no, as against now Executive Secretary Recto. This is a different complaint with different complainants, and yung sa amin, most of us are Ilonggos actually, no? And most of our complainants are doctors, medical doctors and practitioners, and 3 of us lawyers. Okay, opo. So ibang form po ng kasong ito sa mga naunang na-file nung December? I haven't read their complaint, no? Although may nabasa ako online. Kami naman, ang aming complaint ay nakabase sa Article 220 ng Revised Penal Code ng Section 3 ng RA 319 or the Graft and Corrupt Practices Act, and then violation of RA 7080 for plunder, and then grave misconduct under RA 6713 po. Para humaunawaan tayo ng ating mga tagapakinig, attorney, ano po yung ugat nitong napakabigat na kasong i-file nyo sa ombudsman laban dito sa dalawa? Unang-una, naalala natin that there was a decision rendered by the Supreme Court on the issue on PhilHealth. But remember that this is a different one because this is a criminal act, no? Criminal prosecution po ito. Ang sa previous filing, no, nag-ugat ito actually sa circular ng Department of Finance. Former Finance Secretary Ralph Recto issued a circular in relation sa 60 billion na PhilHealth reserve funds, no. Ang sinasabi nila last time sa circular ay dapat ang excess funds ng GOCCs, including PhilHealth, shall remit or return ang amount na yon para sa national government, at ito ay ipopondo sa mga unprogrammed appropriations, no, na hindi natin alam kung para ito ba sa flood control or sa mga insertions or whatsoever. And yan ang punot dulo ng complaints na sa Supreme Court at ngayon sa ombudsman na final namin, no? Attorney, ano po yung ine-expect nyo sa kaso? Kasi pwedeng sabihin naman nila na sandali kami ay nakapwesto lang at kami mga head lamang ng mga departamentong ito. Ano po ang inaasahan ng Taton Law, kayo mga lawyers sa kasong ito, kung yun po magiging depensa nila? Ang akin dito, I joined the cause of these doctors, no? Itong mga medical doctors na from Iloilo, because they are directly involved sa ating mga mamamayan, no? Ordinaryong Pilipino, miyembro ng PhilHealth at yung mga recipients ng Universal Health Care. Kasi ang tinitingnan natin dito, ang punto de vista natin dito ay nakaugat sa accountability, no? Accountability ng public officials natin, at sinasabi natin na temporaryo or nagtatrabaho lang, pero kailangan namang gawin ng maayos ang trabaho na hindi naman nadedehado or nai-injure ang pamahalaan at ang taong bayan, no, especially when we speak about health and universal health care. Particularly also ang PhilHealth, kasi halimbawa ang PhilHealth ay ang funds, ang reserve funds ng PhilHealth ay naka-earmark or nakatoka doon sa mga miyembro niya, no? And ang mga excess funds should be for reserved funds na para sa high earning interest, or di kaya para ma-maximize ang benefits ng PhilHealth, or di kaya mabawasan yung mga payments ng ating mga miyembro. But kung ang ginawa nila dito is ibabalik sa national government and for the unprogrammed works, and the issuance of the circular itself ayon sa Supreme Court ay void ang circular, kasi ang circular na yan ay mag-aamenda or mai-epekto doon sa existing laws. Number 1, on the PhilHealth law. Number 2, on the universal health care, and other laws such as the sin tax laws
na kung saan ang mga porsyento halimbawa ng mga taxes na binayad ng tao like sa sin taxes pagbili ng alcohol, sigarilyo, ganyan ay nakatoka or naka earmark doon sa universal healthcare. And with all these actions, it has an effect on it has amended the existing law. And ang circular ay hindi po maka-amenda sa batas na ipinasa ng Kongreso at pinirmahan ng President, no. So, and it was very clear in the Supreme Court decision. But now here we're talking about a criminal action against former Secretary Recto, now Executive Secretary, and Ledesma, based on those actions. Because naniniwala po tayo that there was technical malversation because they are both public officers and have the power to oversee this public money, pera ng taong bayan, at ito ay naka-pertain sa particular appropriation pero hindi nilipat natin ito. And I think that's a simple technical malversation ayon sa ating revised penal code, no? And Attorney, bakit po sila lang o bakit silang dalawa lang ang pinunto nyo? Sila ang head ng mga agencies na binanggit ko, no? And we have the command responsibility, and I think yun ang pinaka-basic, no? And si Secretary Ralph Recto ang nakapirma doon sa circular na inilabas, and the then PhilHealth President and CEO was Emmanuel Ledesma. Okay. May sagot ho si Secretary Recto. Ito po, sabi niya, hindi lang kami nag-complied, kundi hindi lang kami sumunod sa Supreme Court's ruling. Ang ginawa pa namin ay restoring the Philippine Health Insurance Corporation funds. But as even, tinaasan pa ho namin yung agency's funding to have a better service. Or a service. Sorry. Opo. But it is after the fact. The crime was already committed, no? Yung mga tinaasan, these are after the as he said, no? They complied with the Supreme Court decision. But remember that the issuance of the circular was even before the voiding by the Supreme Court of such an action, no, or the circular itself. So kumbaga, the crime was already committed at that time, no, bilang public officers and bilang Secretary of Finance and PhilHealth officer there. Oo. Ito sabi niya, Sorry. yung issue na ito ay matagal nang naresolba, na-address ng Supreme Court at ng ating gobyerno, at kami po ay tumupad na sa ruling na ito. So, confident ako na walang violations na ginawa kami in response sa inyo pong kaso sa Ombudsman. Kung walang violations, hindi naman ma-void yung circular na inisyo niya kung hindi siya nagkamali doon, no? And gross inexcusable negligence is a crime under the law, and public officers should know about that, basically. And siyempre kwento niya yan, sagot niya yan. So that is his own reasoning, no? So we respect that also. Opo. Go ahead, sir. Go ahead. And we want the Ombudsman to dwell on these issues with of course with speed and fairness, and so that's the entire thing. Opo. Yeah. Attorney, siguro may nakabulong na rin sa inyo nito, baka ito po yung sasabihin lang ng iba. May political color ito. Baka kayo raw po ay naponduhan or may nag-utos sa inyo mga politiko para mag-file ng petisyon. Ano pong reaction po ninyo? Kung makikita mo yung mga doktor dito na mga kasama ko na nag-file, ito yung mga araw-araw na sa hospital, mga matanda na majority of the doctors here. And kami lang yung mga bata na lawyer dito, because ako personally, I have my old parents. My father is dead, my mom is I'm an ordinary academic and a practitioner. I'm an ordinary Filipino. I'm an ordinary Ilonggo. And kung may politika dito na involved, I think it's the persons holding power right now ang may politika. For us, we just want accountability, the rule of law, and hindi ko makita ang
ang interest ko dito, but the public interest is very clear here na ang mga tao na miyembro ng PhilHealth, ang mga tao na miyembro ng sambayanan na recipient ng universal health care, yung mga tao makikita mo na pumipila araw-araw sa mga hospital, yung mga tao makikita mo na imbes na ipagamot nila ang kanilang mga sarili ay hindi na kasi wala na silang pera. Ito ang tunay na sitwasyon na makikita natin at dapat ma-realize natin that beyond political colors, beyond political issues, these are the facts, and these are the facts na dapat pagtuunan ng pansin, and especially when we speak about public funds, and public funds should belong and should be directed to the services to the people, especially when we speak about public health and health of the masses. That is a concern, not only my concern, not only the concern of the doctors here, but if we use that as an argument na sinabi mo, Madam, no, sino ang tatayo para sa mga tagalaylayan, 'di ba? At kailan pa? So if that would be the case, we'll always go back to the cycle, no? And kawawa lang din ang mga Pilipino on this na pwedeng paglaruan ng mga politiko. Attorney, maraming salamat sa inyo. Good luck po sa inyong na-file na kaso laban po sa mga nabanggit nating opisyal. Thank you. Good afternoon, sir. Maraming salamat. Thank you.